Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 9,893 subscribers. Konti na lang guys, no? Ano na lang yan? 107. Okay, 107 na lang guys at maatim na natin ang 10,000 subscribers milestone. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. From the bottom of my heart, I love you all. Okay, sige. Ang pag-usapan po natin today ay balik po tayo dyan sa Maynila. Okay? Siyempre, alam niyo naman po na nyo kung talagang nakikinig kayo sa ating programa nang sinusuportahan natin dyan sa Maynila ay si Yorme Isko Moreno, dyan sa Caloocan City ay si Malapitan, at dyan naman sa Pasig City ay wala naman akong sinusuportahan kundi malinis lang na gobyerno, yung may mga proyekto dyan sa Pasig City. Pero ngayong araw na ito, mga kaibigan ko, ang pag-usapan natin ay ang Maynila, no? Ngayon dito sa Pilipinas ay Disyembre 26 na, no? Isang araw bago lumipas ang Kapaskuhan. Kung naiinip kayo na ang tagal naman ng pagbabalik ni Yorme Isko Moreno, teka lang, malapit na po. Malapit na po, lilinis na uli, magiging panatag na uli, at masigla ang Maynila sa 2025. Siyempre, sa pagbabalik po ni Yorme Isko Moreno. Yan po ang katotohanan dyan, ha? Okay, siyempre, ilang oras na lang, ilang araw na lang, ilang linggo na lang, ilang buwan na lang, babalik na si Yorme Isko Moreno. Yan. Okay. Pero syempre bago yan, sasalubungin na muna natin ang bagong taon. Tapos na po ang Kapaskuhan. Ay talagang ako'y babati na po sa inyo ng manigong bagong taon, mga kaibigan ko. Happy New Year sa ating mga international subscribers. Syempre, ay talaga namang sa pagbabalik ni Yorme Isko Moreno, muling sisigla at muling lilinis at papanatag ang buhay ng Maynila, no, sa 2025. Ngayon, yung mga ibang syudad, sasabihin na lang nila, sana all. Okay? Sana all. Nako. Ay talaga namang So muling lilinis na po, no? Dahil sa ilang mga lilinis na po sa pagbabalik po ni Yorme Isko Moreno, muling sisigla, muling lilinis at papanatag na ang buhay ng Maynila dyan sa Maynila sa 2025 naman. Ako bilang political vlogger, hindi po natin bibitawan yan, no? Ibig sabihin, susundan po natin, tututukan po natin, sususugan po natin, itutulak po natin upang maging maganda talaga ang Maynila sa pamumuno ni Yorme Isko Moreno. Yan. Ito sabi ni Yorme Isko Moreno, no, nung nag-file siya ng Certificate of Candidacy kasama ang kanyang running mate na Chia Atienza, ay talagang lilinisin niya ang Maynila. Sino po ba naman tayo para hindi maniwala dahil noong 2019 hanggang 22 ay nagawa niya ito, no? Considering may mga challenges pa, considering yan, may pandemic nga at hindi siya masyadong sa gobyerno ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Siyempre, bago magpasiyan, tumakbo uling alkalde, tumikim si Isko ng maraming batikos, panlalait o pasala sa mga dating kaalyado. Kasama na dyan si Mayora Hani Lacuna. Sabi ng kampo ng Mayora Hani Lacuna, taksil, walang isang salita. Hindi na tunay na kaibigan at kapamilya ng dating busy niya. Ngayon ay, sabi nga ni Mayora Hani Lacuna, pero syempre, ang loyalty ni Yorme Isko Moreno ay hindi kay Mayora Hani Lacuna, kung hindi sa mga butante, sa mga taong bayan ng Maynila. Yan ang katotohanan dyan, di ba? Itinakwil na raw ni Yorme Isko ang pangako sa kanyang kinikilalang ama at mentor sa politika na si dating Vice Mayor Danilo Lacuna, Ana. Pero
alam niyo po ba, ano pa bang gusto nila? Hindi po ba, nakatikim na sila ng pwesto, naging mayor na ang Lacuna? Kung ano po, no, ito po, katotohanan lang, no? Kung wala po Yorme Isko Moreno, wala, hindi po magiging mayor yung mga Lacuna. Paano raw pagtitiwalaan ng isang lalaking walang palabra de honor at taksil sa pagkakaibigan? Natatapos ang pagkakaibigan kung ang katumbas at kapalit ay ang katapatan ng mamamayan sa bayan, ayon kay kay Yorme Isko Moreno. Mula noon hanggang ngayon, papasok ng 2025, malinaw na ang pangakong hindi bibitawan si Isko, si Chi at mga kasamang aspirante konsehal at kongresista ng mga supporters sa SM Manila ay patuloy na pagdami, kumpul-kumpul na, laksa-laksa na ang maging mga political analysis at mga political vloggers na katulad natin na nagmamasid. Iisang konklusyon, Yorme is coming back. Isa pang atyensa ang maglilingkod sa Maynila. No? Siyempre, sabi ng politico.com.ph, wala nang nagawa si Hani kundi ang aminin sa laban pa lang ng social media, sila ni Vice Mayor Yul Serbo ay maliwanag na talunan at posible nga na sa Mayo 2025 ay magsimula na silang mag-impake at umuwing luhaan. Bye-bye! Sa mensahe ni Yorme matapos mag-file ng kandidatura, sinong una niya naalala? Ang ating mga lolo at lola, hindi yung pagkasarili na makakabalik siya, kundi ang mga lolo at lola dyan sa Maynila. Sabi niya, for the first time in the history of Manila, sa pagpupo niya sa City Hall, nagkaroon ng allowance for senior citizens at marami pang iba. Hindi po ba? Yan po ang katotohanan dyan. Di ba? Lilinis uli, no? So, sa minamahal na lolo at lola, nanay at tatay ng mga batang Maynila, sabi ni Yorme Isko Moreno, ay tutulungan niya kay galang ng batang Isko noon. Hanggang ngayon ay makikita mo ang kagalangan ng namumuno ng Yorme's Choice. Okay? Siyempre, ganun po, no? Talagang sigurado na tayo na mananalo ang Yorme Isko Moreno at Chi Atienza. Kaya pag nanalo po itong dalawang ito, no? Pag siguradong mananalo na ito, ay sigurado na lilinis ang Maynila, mawawala ang traffic, yung mga dumi dyan, yung mga panghi-panghi, mawawala yung traffic, ayusin, etc. Papagandahin ng mga parke, papailawan mga kalsada, mga edukasyon, ospital, etc. Marami pa po yan, vertical housing, at saka yung mga wifi na yan, ay talagang napakagaling ni Yorme Isko Moreno. Siya ang gold standard ng mga mayor, ang pamamahala, no? Diyan sa lokal na gobyerno. Kaya Pasig, manood ka sa Maynila at sasabihin mo ay gagayahin ko ang Maynila. Ay nako, yari ka, Vico Soto. Sige po, hanggang dito na lang mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Do not forget to subscribe. Watch this one and share it so that we can be able to attain the 10,000 subscribers milestone. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.